Trahedya na uwi ang pagtawid ng isang ginang matapos siyang magulungan ng truck sa pedestrian lane sa Quezon City. Abot-abot po ang paghingi ng tawad ng driver na hindi raw agad napansin ang biktima. Saksi si Jamie Santos. Mabagal ang takbo ng dump truck na ito habang papasok sa pedestrian lane sa Barangay Commonwealth, Quezon City hapon ng June 15. Pero hindi nakita ng driver na may ginang pala na tumatawid. Nasa pole ang ginang at tuluyang nagulungan ng truck. Bumaba ang driver na tila nagulat nang makitang may nasagasaan pala siya. Ang mga rumesponding medical personnel idineklarang patay ang biktima. Ayon sa driver, pinatigil siya ng traffic enforcer sa bandang pedestrian lane kaya tumigil siya. Nang magbigay ng go signal na pwede na raw umandar, dahan-dahan siyang tumuloy pero di niya napansin ang ginang na nasa blind spot niya. Nagtaka na lang po ako na may kumalabog sa likurang bahagi ng van. Hindi ko po naramdaman talaga, ma'am. Nung tumingin po ako sa side mirror, nakita ko na po at yun, bigla po akong tumalon. Bumaba pa ako sa truck at pinuntahan ko. Salaysay rin niya sa mga otoridad, inakala niyang nalubak lang ang truck kaya itinuloy niya ang pagmamaneho. Ang mensahe ko lang po sa kamag-anak, humihingi po ako ng kapatawaran sa inyo sa nangyari. Dahil may magulang rin po ako. Kahit sa akin naman po mangyari, masakit po. Ngayon buong puso po ako humihingi ng tawad sa inyo at nakikiramay po ako sa inyo. Bali, ma'am, pedestrian po kasi yun. So, concern po ng motorista na aware sa mga tumatawid. Mangyari po, hindi ko niya napansin talaga na may tumatawid. Kaya po, na-run over po yung biktima. Na-inquest na ang driver na nasa kustudiya ng Traffic Sector 5 ng Quezon City Police District. Nakaharap siya sa reklamong reckless imprudence resulting in homicide. Ako, si Jamie Santos, ang inyong saksi. Inihalal si Senator Win Gatchalian bilang Senate President sa special session kanina matapos ang 2 linggong krisis sa liderato ng mataas na kapulungan. Pero kung tutuusin, noong Mayo pa naging masalimuot ang mga pangyayari sa Senado. May 11 na mailuklok bilang Senate President si Senator Alan Peter Cayetano matapos nila makabuo ng 13 senador sa paglutang ni Senador Bato de la Rosa na 6 na buwang nagtago. Pero 3 araw matapos ito, umalis sa Senado si De La Rosa na kumpirmado na noong may arrest warrant mula sa ICC. At sa pagsapit ng June 1, inaresto naman si Senator Jinggoy Estrada dahil sa mga kaso kaugnay ng umano'y kickback sa mga proyektong pang-infrastruktura. Kasunod po niyan, hindi na dumalo ng sesyon ang mga nooy nasa mayorya. Pero noong June 3, biglang dumating sa session hall si Senator Chis Escudero kaya naging 12 ang senador. Nagdeklara ng quorum at iniluklok si Senator Win Gatchalian bilang Senate President pro tempore at Acting Senate President. Ipinunto noon ng Gatchalian Block na kahit 12 lang ang senador na present po noon, sapat na ito para sa quorum dahil nakakulong si Estrada at nagtatago naman si De La Rosa. Kasunod po niyan ay ang kalituhan kung sino nga ba ang tunay na mayorya, lalo't inigiit ni Senator Alan Peter Cayetano na siya pa rin ang Senate President. Pero tuluyan na po yung natuldukan kanina nang dumating si Senator Joel Villanueva bilang ika-13 senador. Iniluklok bilang Senate President si Gatchalian na handa raw makipag-usap sa mga miyembro ng minorya. Saksi si Sandra Aguinaldo. Sa pagbubukas kanina ng special session sa Senado na ipinatawag ni Pangulong Bongbong Marcos, I, Sherwin Gatchalian, having been elected to the position of Senate President, formal nang nanumpa bilang bagong Senate President si Senator Win Gatchalian. Sinaksihan ito ng kanyang ina at pamangkin. Nailuklok si Gatchalian matapos makabuo ng 13 senador sa pagdating kanina ni Senator Joel Villanueva. Let's work. Mainit siyang sinalubong ng mga miyembro ng bagong mayorya. Wala nang ibang senador na dumating, kaya bakante ang mga upuan na para dapat sa grupo ni Senator Alan Peter Cayetano. Bago pa man magsimula ang sesyon, nag-concede na si Cayetano. Sa isang FB post, sinabi niya na matapos ang kanyang pakikipag-usap kay Villanueva, aminado siyang may numero na ang kabilang grupo para maghalal ng bagong Senate President. Hindi raw niya ito hahadlangan. Kasabay niyan ay inihayag niya ang pag-aalala
sa anyay kamay na nangihimasok umano sa pagpili ng bagong leader ng Senado at pinasaringan ang Malacanang. Dati nang sinabi ng Malacanang na di sila nakikialam sa pagpili ng liderato ng Senado. Nahalal naman bilang majority leader si Zubiri, habang Senate President pro tempore si Senador Tito Soto, Senior Deputy Majority Leader si Senador J.V. Ejercito at Deputy Majority Leader si Villanueva. Magbabalik naman bilang Minority Leader si Senador Alan Peter Cayetano. On behalf of the minority, may I manifest for the record that Senator Alan Peter S. Cayetano shall serve as the minority floor leader. This manifestation is to ensure the orderly discharge of the functions of the whole Senate as an institution. Sa ngayon, may 13 miyembro na ang mayorya, habang 11 naman ang nasa minorya. Isa si Villanueva sa mga senador na nakatakdang sampahan ng kaso kaugnay sa flood control scandal, ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla. Nang matanong si Villanueva kaugnay sa desisyon niyang sumama sa mayorya, Work. Nakita nyo naman yung ginagawa natin dito, boss. Trabaho, puro trabaho. How are you with Senator Alan, sir? Brothers, we're brothers at the end of the day. aminado naman sina Ejercito at Zubiri na sila ang kumausap kay Villanueva. Pero wala raw kapalit ang pagsama nito sa mayorya. Senator Joel, gusto lang po niya magtrabaho. Nag-usap po kami kasama ni Senator JV sa kanya at talagang frustrated din po siya dahil sa pangyayari na hindi na tayo nakakatrabaho. Wala po mga sinasabing mga chismis na may mga pamimigay or mga concessions, none. Parang naging tulay, naging instrument kasi nga kami lang yung nag-usap-usap din madalas. So, in fairness, to be fair, walang sinasabing may concession, paleta, walang ganun. No? I think it's more yung concern for the Senate as an institution. Lubos naman ang pasasalamat ni Senate President Gatchalian sa tiwala sa kanya ng mga kaalyado. Papasalamat ako sa ating mga kasamahan at tiwala na ibinigay nila sa atin at kita naman natin na tuloy-tuloy yung trabaho. Si Senador Rizal Tiveros naniniwala raw sa kakayahan ni Gatchalian. Senate President Gatchalian is strong on his own merits. Kita nyo naman sa unang kalahating araw pa lang ng special session, napaka-productive muli ng Senado. Kaya nagpapasalamat din ako kay Senator Joel Villanueva for joining us. Ang mga taga-minorya, wala nang ihalal si Gatchalian. Dumating ang ilan sa kanila sa pagdinig ng Commission on Appointments. Congratulations sa mga bagong na-elect. Trabaho lang po ako. Gusto kong makapagtrabaho tayo dahil bisyo ko po ang magserbisyo sa ating mga kababayang Pilipino. Nang tanungin si Senador Amy Marcos kung susuportahan ang bagong mayorya, ay, gusto lang namin magtrabaho. Ma'am, tapos na kaya yung gulo? Hindi naman kami nang gugulo eh. si Senadora Camille Villar handa raw makiisa sa bagong mayorya. You're ready to cooperate? Sorry. Yes, of course. Binati naman ni Senadora Loren Legarda ang bagong leader ng Senado. Congratulations. I'm truly, sincerely happy kay Sherwin. He's a good friend, very competent, brilliant, disciplined, and we work well together. Congratulations. So happy for him, for the institution. Tila hindi naman nagustuhan ni Senadora Pia Cayetano ang tanong kung handa na ba silang magtrabaho. Matagal na, ano bang tanong yun? Kami pa ni Loren tinanong nyo. Lagi naman kaming ready to work. Sinusuportahan niyo, ma'am, yung bagong leadership? May 13, di ba? Common sense, di ba? What's in the rules? Yes. What's in the Constitution? When you have 13, yun lang. So pag hindi sumunod sa rules, doon lang naman kami may problema. Sa pagdinig ng CA, nagbatian ang mga nasa magkabilang kampo tulad ni Soto at Marcoleta. Constitutional duty. Para kay Gatchalian, nais niyang manatili ang kooperasyon ng mga senador. I'm hoping for the best for our country. Ito naman talaga yung normal programming, yung mga bills. It may seem boring, pero yan ang trabaho talaga natin. Kanina naghalal na rin ng mga chairperson para sa iba't ibang komite sa Senado. Mananatiling chairman ng Senate Blue Ribbon Committee si Senador Erwin Tulfo
na dumidinig sa mga issue sa flood control projects. Lahat ng miyembro ng mayorya, miyembro rin ng Blue Ribbon Committee, maliban kay Senator Chis Escudero. Pahayag din siya kanina sa Committee on Rules kay Senator Mix na hindi siya magsasama yan sa Blue Ribbon Committee. Pero nagsabi po ba si Senator Chis kung bakit ayaw niyang maging bahagi ng Blue Ribbon Committee? Wala pa naman po, hindi ko pa nakakausap. Pero siguro dahil nga may mga investigasyon, ayaw niya may delikadesa siguro yung mama. Pero I still have to talk to him. Ako si Sandra Aguinaldo, ang inyong saksi. Kasunod po ng pagbabago ng liderato sa Senado, napagkasunduan ng mayorya na si Senator Chis Escudero ang ihahalal na presiding officer sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon po yan kay Senator Ping Lacson. Sa special session kanina hapon, may mga senador na nagkainitan sa plenaryo. Saksi, si Mark Salazar. Sa July 6, nakatakda ang pagsisimula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Senador Ping Lacson, napagkasunduan ng mayorya na ihalal si Senador Chis Escudero bilang presiding officer ng paglilitis. Lawyer Kasi at saka may experience na rin siya sa impeachment. So, yun. Sure na sir, si Senator Chis na Yun ang consensus namin as of this morning. When will that happen, sir? The election of Sen. Chis as presiding officer? Pag nag-convene uli kami, July 6. Si Escudero ang tumayong presiding officer sa naunang impeachment case ng Bise nung siya pa ang Senate President. Dagdag ni Lacson, hindi ito produkto ng negosasyon para sa paglipat ni Escudero sa kanilang grupo. Ang pag-amyenda sa Rules of Procedure ng impeachment trial kung saan nakapaloob ang paghalal ng presiding officer ang isa sa inaprobahang resolusyon ng magsesyon noong June 3. Pero kinikwestiyon ng grupo ni dating Senate President Alan Peter Cayetano sa Korte Suprema ang nangyaring sesyon. Argumento nila, labag umano ito sa saligang batas dahil ayon sa Cayetano Block, hindi sapat ang 12 senador para magdeklara ng quorum. Kaya paano kung panigan ng Korte Suprema ang petisyon habang gumugulong na ang Duterte impeachment trial? Kung sasagutin ng Supreme Court, sasagot kami. Kung sabihin ng Supreme Court, denied dahil mountain academic, that's it. Ayon kay Attorney Paulo Tamase ng UP College of Law, maaaring may epekto sa petisyon ang pagkakahalal ng bagong Senate President. Una, sila po mismo yung mag-withdraw ng petition nila. Yung ikalawa pong pwedeng mangyari ay yung korte mismo yung mag-dismiss dahil wala na pong kailangan i-resolve ba. Natuldukan na nga ang kalituhan sa kung aling paksyon nga ba ang mayorya sa pagkakahalal kay Senate President Win Gatchalian kanina. Kasunod nito ay tumutok na ang mga senador sa legislative measures na layuning ipasa sa special session. Sa pagtalakay ng Senate Bill 1511 o panukalang amyenda sa Anti-Hospital Detention Law, nagkainitan sina Senadora Risa Ontiveros at Senadora Pia Cayetano. What I'm saying is it's not written in the bill. Mr. President, you can ask your staff because it's not written in the bill. We may suspend, Mr. President, but it is actually written in the bill, and I was kindly read it when I into the responded to her record. question. Then read it into the record. Gayun din ang talakayin ng Magna Carta for Barangay Health Workers. You're welcome, Mr. President. I made a record earlier that I there thank the were... majority floor leader, not her honor, because her honor closed the period of amendments despite our name being there. Well, Mr. President, just to reiterate, in this morning's session of the special session, I made of record that there were no more committee amendments and no other colleagues had submitted proposed individual amendments. And I said repeatedly, more than once, that if the body allows, that I would respectfully move to close the period of amendments. Kasama naman sa mga ipinasa kanina ay ang resolusyon para sa pagbibigay ng sapat na pondo para sa relief at rehabilitation ng mga komunidad na tinamaan ng lindol at pagpapahayag ng pasasalamat sa mga frontliner at responder. Nakumpirma na rin ng Commission on Appointments ang promotion ng 5 general ng Armed Forces of the Philippines o AFP at ang appointment ng 85 opisyal ng Department of Foreign Affairs. Hiniling din ni Senador Bam Aquino na imbestigahan ang pagkamatay ng 2 atleta ng Ateneo. Sa Kamara na ipasa ang lahat ng priority legislative measures na tinukoy ni Pangulong Bongbong Marcos sa pagpapatawag ng special session. Kabilang ang panukalang anti-political dynasty law na inuulan ng batikos,
dahil sa malabnaw daw na bersyon nito sa third at final reading. Should you make that bill stricter and more constrictive, nawawala yung suporta ng lower house. Marami talagang political dynasty dito sa lower house. You know, I'd be an idiot if I said I wasn't from one either. Di naman yan ginawa dahil yan ang gusto namin na ipasa na bill. Ginawa namin yan because that was the limit as to the support that we could garner from the lower chamber. It was really a matter of getting it through already na ipasa natin dito sa House to get the conversation started. This is not the final result of what the bill will be. I highly doubt that the Senate will adopt the House version. Wala rin tayong ilusyon, no? Ay, alam naman natin sa Senado, magkakapatid nga ang nandyan eh. Now, yung Senate, kailangan bantayan natin, no? Anong gagawin nila? May papasa ba silang version? No? Tapos, after that, the BICAM. Ngayong natuldukan na ang issue sa Senate presidency, umaasa ang House Prosecution Panel na wala nang hahadlang sa impeachment proceedings ni Vice President Duterte. Wala na pong dapat balakid sa pagtutuloy ng paglilitis on July 6 and more importantly, the upcoming pre-trial ng June 18. Nakita natin yung pre-trial brief ni VP Sara Duterte. At sa atin, hindi po depensa yung paghahanap ng butas doon sa pre-trial brief and other submissions of the House Prosecution Panel. Sa atin, hindi po ito, hindi lang ito strategy, pero pag-iwas pa rin ito sa pananagutan. Handa na rin daw ang House Prosecution Panel para sa impeachment pre-trial conference bukas. Ako, si Mark Salazar, ang inyong saksi.